So hello mga ka-traders at nasa part 2 na nga tayo ng ating pagtuturo. Okay? So sa part 2, dito na natin ipapasok yung pag-calculate ng lot size. So sabi ko nga, magkapatid tong si Pips at saka si lot size. Ito kasi yung formula para makuha mo yung risk-reward ratio. Okay? At saka kailangan talaga to para alam mo kung magkano yung papanalo mo at kung magkano yung kaya mong alang ipatalo. For example, nag-entry ka, ang gusto mo lang ipatalo ay $2, alam mo kung saan mo i-place yung SL mo. Okay? Tapos, kunyari, nag-aabang ka ng buy or sell. So, sa position na to, kapag inabot nyo to, makakatipi ako ng at least 2% o kaya yung 1:2 risk reward ratio, yung 2 rewards ratio natin. Okay? So, ganun lang yun kasimple kung bakit kailangan natin itong alamin. Pangalawa, syempre, para money management natin talaga yung equity natin. Yun. Saka magamit natin yung risk-reward ratio. So, ganun lang yun. Kung bakit, sabi ko nga, talagang napakahalaga ng mag-calculate ng lot size at magsukat ng pips dito sa pagtitrade mo sa Forex. So, ito lagi kong dinidiin. Dinidiin ko to kasi karamihan kasi sa mga nagtitrade na hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung paano mag-calculate ng lot size at saka magsukat ng pips. So, ang dami niyan at napatunayan ko yan dahil nga sa mga nagsasabi sa akin, sa mga nagchat-chat, nagme-message sa akin, sir, pag tinanong ko, kasi hindi ko pa nga alam kung paano. Di ba? So, mag-place entry ka ng hindi mo alam kung magkano yung mapapatalo mo. Kumbaga, kung $100 lang, baka nag-place entry ka ng 0.10 kapag umabot sa 100 pips, ubos na. Di ba? Ubos na yung ano mo. So, yun yun. So, ito yung dahilan kung bakit idinidiin ko na alamin nyo muna ito bago kayo pumunta kung saan-saan. Itong basic na to yung pinakamahalaga. Wala itong ipinagkaiba ng matuto ka mag-basketball pero hindi ka marunong ng basic dribble. Paano kaya yun? Ano, tinatakbo yung bola. Aray ko. So, ayun. So, part 2 na tayo. Pagkakalculate ng lot size. Let's go. Okay, andito kayo tayo sa chart. So, lot size calculation kay gold. Okay? Para clear lang kay gold. So, ang ginamit ko rin dito ay standard account na. Okay? Hindi na ako gumamit ng mini at saka ng micro account. So, standard ang ginamit natin dito. Sa standard, every 1/5 may $10. So, kung gumamit ka ng lot size na 1 lot, ang laki nun. Hindi ko pa nagagamit yan kahit kailan. So, kung gumamit ka ng 1 lot at nakakuha ka ng 10 pips, may $100 ka kagad. So, ganun siya laki. So, kung negative naman, at nag-negative ka ng 10 pips, $100 din kagad yun. Negative $100. So, for sure, hindi mo yan gagamitin dahil nag-aaral ka pa lang naman. So, sa standard account, ang gagamitin lang muna natin itong mga 0.01, 0.02 hanggang 0.03. So, napakadali lang nito. Ang formula lang, kapag ang lot size mo ay 0.01, 0.02, ang formula lang natin dito is 10 is equivalent to $1. So, di ba sa pips, 1:10. So, every 10 pips, may $1 ka. So, ipasok natin to sa market. So, sa price, kung nag-entry ka na o kung nag-SL ka na. Okay? So, ulitin ko ulit. Ang formula natin is 10 is equivalent to $1 kung ang gamit natin ay 0.01, 0.02. So, ibig sabihin, kung nakakuha ka ng, di ba sa pips natin, nakakuha ka ng 10 pips, okay? Equivalent daw yun sa $1 kung ang gamit mo ay 0.01. So, ilalagay ko ngayon to sa sample. Kunyari, nag-entry ka na. Okay? For example, nag-entry ka at nag-buy ka sa price na to, sa 36.60. Tapos, nag-buy ka, ibig sabihin, aangat. So, tapos, ang nakuha niya ay 36.65. So, dito, nakakuha ka ng 50 pips. Okay? Tama ba? So, kung inaral nyo yung tawag dito, yung measurement ng pips, makikita nyo na 50 pips ang nakuha niya. So, kung nag-buy ka, ibig sabihin, buy pataas. So, pataas ka, yan, para ma-clear. Yan. Kung nag-buy ka, at nakuha mo ay 36.65. So, nakakuha ka daw ng 50
50 pips. So, alam mo na kaagad yung sagot. Every 10 nga daw, meron kang $1. So, ilang 10 ang makukuha mo gamit ang 0.01 sa 50 pips. Okay, tama. Meron kang $5 dito na pinanalo. $5. Diba? Ang bilis lang. Ang dali lang. So, ganun lang, kadali. So, gamit ka lang ng formula natin na 10 is equivalent to $1. So, ilang 10 ang nakuha natin dito gamit ang 0.01 na lot size. So, nakakuha ka dito ng 5. So, $5. Ngayon, paano naman kung gumamit ako ng 0.02? Okay? 0.02. Ilang dollars naman ang nakuha natin dyan? E di times mo lang sa 2. So, lalabas dyan ay $10. Times mo lang sa 2. 0.02 times mo lang to sa 2. $10 na lalabas. Eh, paano naman, coach, kung 0.03? Eh, di $15. Ita-times mo lang yan. Ganun lang siya kadali. Okay? Sa mga hindi naintindihan, ulitin ko po. Okay? Kung ang lot size ko ay 0.01 at nag-entry ako sa 3660, okay? Kung ang lot size ko ay 0.01 at nag-entry ako sa 3660 at nakakuha ako ng 3665, nakakuha ako ng 50 pips, ibig sabihin daw nun ay may $5 na ako. Kasi nga, ang formula natin, 10 is equivalent to $1. So, ilang 10 ba ang makukuha natin sa 50 pips? Di ba? 5. So, dahil nakakuha tayo ng 5, $5 yung nakuha nating panalo. Okay? Ngayon, kung gagamit ka naman ng 0.02, kung 50 pips yan, ang gagawin mo lang dyan ay ita-times mo lang. Okay? Times mo lang yan. So, 2 times 5, 10. So, lahat yan, ganun din. Kung 0.3, times mo lang din yan. So, 0.3 times 5, o yung 3 times 5, $15. So, ganun lang po siya kadali. Okay? So, sobrang dali lang pala, no? Oh. Sobrang dali lang naman talaga mag-calculate ng lot size. Lalo na kung gagamit tayo ng standard account. So, kung gagamit ka naman ng micro at saka ng mini, nasa sa'yo yun. Basta dito, ang tinuro kagad lang natin, para mabilis mong makuha, yung standard account na ginamit natin. Okay? So, yun, ganun lang siya kasimple. Saka, uulitin ko lang ulit, i-clear ko lang na isa to sa mga pinaka-importante. So, susunod natin video, dito naman papasok yung risk-reward ratio kung bakit mahalaga to. Okay? Kung bakit mahalaga yung pag-calculate ng lot size at saka ng pips, pagsukat ng pips. So, kita-kits tayo sa susunod nating video para dito.